Magandang buhay, Joy Nostalge! Ako po si Angelica Rojas ng Joy Nostalge Foundation. At ngayong araw, meron po tayong matutunghayan na isang espesyal na kwento para po sa Pasinayan ng Dangal. Tara na't samahan niyo ako. Tao po! Hi! Hello, Ate Jean! Magandang araw po. Ako po si Angelica from Joy Nostalge Foundation. Okay lang po ba na kayo po ay ma-interview? O, sige po. Pasok po. Salamat po. Magandang araw. Hello, Joy Nostalge. Kasama natin ngayon si Ate Jean para sa isa namang kwento ng Pasinayan ng Dangal. Ate Jean, maaari bang magpakilala ka po muna? Ako si Virginia Morelio Magpusaw. Nickname ko po si Jean. I'm 46 years old. May 3 akong anak. Yung pinakapanganay ko is may autism mild. Then second, may trabaho na siya ngayon. May accounting graduate siya. Then ang bunso ko naman po is 23 na kakagraduate lang din siya ng teacher. So nagtatrabaho na rin siya ngayon. Trabaho ko is real estate agent po ako. So katunayan, isa akong nagbibenta ng Rimuland na pag-aari din ng Joy Nostalge. So focus ako sa project nila. Ngayon bubuksan pagsibol, tsaka pagsikat, then dating Pasinaya. Kasi tinawag nila akong Pasinaya girl ako dati nung nag-start pa lang siya. Actually kasi nakatap ako dati na hindi ko alam, basta nagbenta lang ako ganun. So masaya, yun yung trabaho ko. Kamusta naman po yung paglipat nyo? Or sino po ba si Ate Jean nung bago po kayo lumipat dito sa Pasinaya? Ano po yung usual na ginagawa nyo? Bago kami lumipat dito sa Pasinaya, model mom sa mga anak, nagbibenta na ako. Nag-start ako mag-real estate. So, bali nagbibenta na talaga ako bago ako lumipat dito. So, aksidente lang din na nakabili kami kasi yung isang company kong napasok na market ko, nagsara ng pandemic. So, ayun, pinasok ko yung process ko yung documents ng husband ko. Ayun, nakakuha kami dito. Bali, Ate Jean, ano pong community yung meron kayo dati? Kayo po ba ay nangungupahan? Saan pong lugar ito? Hindi kami nangungupahan kasi doon kami sa Valenzuela, sa barangay Lawang Bato kami dati. Ilang taon kami doon, almost 15 years. So, nakabili kami ng lupa doon. Dati pa, since 2007. So, damo-damo pa yon. Naka-avail tayo doon ng mura lang. 550 ang monthly ko doon. Tapos, ayun, notay-otay ko siya na matayuan na muna ng isa lang na palabag. Tapos, hanggang sa nag-abroad ako Kaya ako na pa third floor yon since kasi medyo naka-down ang financial namin noong 2014. At least talagang mahirap ang life. So, nagsusurvive lang, trinay. Siyempre, fighters. Fighter tayo sa buhay. Kaya, ayun, pinalad, tapos ayun, nakapagawa ako ng bahay na third floor. Tapos, pinaupahan ko yung first and second para at least may income ka kahit papaano. Yun lang yung life ko before ako magpasinaya. Bali, ano naman po yung pinaka nag-udyok sa'yo para po lumipat dito sa Pasinaya? Pangarap ko rin talaga na tumira sa subdivision na hindi ganun kamahal. So, hindi naman ako nangangarap. Ano tayo tumira sa mayaman na pang mayaman? So, wala tayo noon. Naging na sa akin na komportable ako at saka ginusto ko dito dahil tahimik. Gusto ko kasi ng matahimik na kapaligiran. Alam mo yon, yung walang nag-iingay, walang sumisigaw, wala kang naririnig ng mga something na mga pananalita. Ganon. Kasi may sped akong anak. Gusto ko, malaya siya sa lugar na pupuntahan niya, walang magdi-discriminate sa kanya. Kasi yung pinaggalingan namin, medyo crowded. As in, yung kalsada doon, maliit. Kumbaga, ang kalsada doon na main road, ali lang dito. Kaya nagustuhan ko siya dahil nasa main road ako. So, madami akong pwedeng maisip, pwede ako mag-business. Kasi business-minded ako Kahit ano, pinapasok ko yan para kumita lang, parang ganun. Kwentuhan niyo naman kami, Ate Jean. Ano-ano po yung mga pagbabago na naranasan niyo before saka ngayon po na nakalipat na kayo dito sa Pasinaya? Yung mga pagbabago tsaka mga nararanasan ko dito, as in, bihira ako lumabas ng bahay. May pagbabago, kumbaga busy ako. Busy ako araw-araw. Yun yung pagbabago. Compare ko dun sa dati namin tinatarhan, syempre, laging bahay, linis, minsan may nakakausap. Hindi talaga ako masaya
na lagi akong lumalabas. Parang umiiwas ako sa maraming tao. Tapos dito, nakakapag-jogging ako. Kahit gabi, tahimik, tsaka parang walang gulo. Alam mo yun, yung parang kampante ka. Kasi minsan umuwi ako ng 12 o'clock, diba? So wala ng tricycle. Pwede kang maglakad dyan sa kalsada, dyan sa dinadaan hanggang dito. Diba Ate Jean, tayo din po ay member ng Ugnay. At the same time, tayo ay nakaka-attend ng PSF o kaya ito po yung bago nating programa na Masayang Pamilya Program. Ang question ko po Ate Jean, ano po kaya sa mga programa ni JNF sa ngayon yung memorable po sa inyo o hindi nyo po malilimutan? I think MAPA. Kasi sa MAPA, sabi ko nga, kasi syempre ako nanay, diba? So iba yung discipline ko sa anak ko, iba rin yung pansarili kong disiplina. So wala ang nag-a-advise sa akin na ganito pala. And meron din kaming mga seminar, katulad sa anak ko, may SPED ako, nag-a-attend ako ng seminar para sa mga doktor, para malaman ko kung paano ko siya i-assist. So ngayon, yung sa MAPA, na-excited ako, nag-seminar kami dyan. Ayun, nakakapagod. Tapos, ang kagandahan doon, natututo akong makipag-ano sa tao. So, hindi ako nahihiya. Bukod sa nakikisalamu ako sa trabaho ko, iba pa rin yung mayroon kang kakausapin. Iba yung level sa ginagawa mo, sa trabaho mo, ganun. So, nalilearn ako mayroon palang paraan ng pagdidisiplina, lalo na sa family. So, hindi mo kailangan daanin sa puro sigaw kasi parents ka, diba? So, kailangan mong pasukin yung mundo nila para maging maayos yung pagpapalaki. So Ate Jean, ano naman po yung ngayon na nag-uudyok sa inyo para mas maging aktibong miyembro naman po tayo ng community? Nag-uudyok sa akin or motivation nyo po? Gusto kong palawakin din yung mas kaalaman ko at makatulong ako doon sa yung natutunan ko, ma-share ko din sa kanila. Di ba may mga parents na hindi doon lang sila sa bahay nila. Lalo na kung may mga special children sila, mailap sila sa tao. So, pwede kong gawin yon na mag-share ako, ganon. So, natutunan ko kasi mas maganda rin kasi tayo bilang isang tao, may obligation din tayo sa kapwa-tao natin, di ba? Hindi lang yung pansarili na mapayaman tayo. Obligation din natin yun kasi ang magbibigay sa atin yung si God. So, bilang isang tao, meron kang obligation. Hindi man sa financial, sinabi kasing obligation. Lagi-lagi, kahit paano, may ma-share tayo. Magkaroon tayo ng malasakit sa kapwa natin. Ayun, napakaganda po ng inyo pong kasagutan kung ano po yung obligation natin sa community na meron po tayo. Ate Jean, ano naman po or paano naman po natin ipapaliwanag yung salitang integrity? Ano po kaya ito para sa atin? Para sa akin, yung meron kang sariling sa buhay, sa sarili mo, yung paniniwala. Tapos, yung tapat ka. Kasi number 1 ako sa akin, ayoko nang dati di baling masungit ka, basta tapat ka doon sa sinasabi mo. Meron kang obligasyon doon sa mga, nangako ka sa tao. Dapat, meron kang isang salita. Di ba yung iba naman siya makitipanig. Ako pag may sinabi ako, tututuhanin ko. May sarili akong dignidad sa sarili ko. Kasi importante yun sa tao, may integrity ka. Paano yun naman po, Ate Jean, na-apply yung integrity sa inyong everyday life po? Dito po sa bahay or sa inyo rin pong community? Sa family ko, syempre, integrity pa, loyal ka na rin, ganun, diba? So, yung sa mga anak ko, tapat ako. As in, may pagmalasakit akong gawin. Hindi lang napipilitan. Tapos sa ibang tao naman, depende kasi, diba, minsan, pag friends mo, minsan, tapat ka talaga. Kaso nga lang, pag minsan, hindi mo ibibigay yung lahat sa kanila. Kasi, syempre, diba, mahirap pagtiwala, diba? Lalo na kung regarding sa money, diba? Yun yung para sa akin. Nasabi niyo kanina yung mga program ni Joy Nostalgia Foundation or ni JNF. Paano natin siya na-apply doon sa ating family? Malaki na-apply ko talaga siya. Kasi dati, parang, alam mo ba yun, yung parang ako ang boss. Walang pwedeng umano sa akin, yung tumaliwas. Parang ganon, yun yung ugali ko parang bossy daw nga ugali ko Pero ngayon, medyo naisip ko rin na hindi lang ako ang laging magiging tama. Kailangan ko silang pakinggan, lalo na sa asawa. Binawasan ko, laki ng tulong, lalo na sa anak, lagi akong nagagalit. Nagbago ako kasi natuto ako mag-control. Yun yung una kong natutunan. Natuwa nga ako sabi ko, nako-control ko. Dati hindi. Oo, basta wala akong pakaya. Ngayon, sa asawa ko, hindi na ako masyadong
nakakayanan ko na yung pasensya. Puno ako ng pasensya. Nakakatuwa naman. Training, oo. Lahat nga kaming mga parents, di ba, nakikwentuhan, or ang ganda pala nito. Pagka nag-training ka kasi ganon, syempre straight yun, walang pahit-pahinga. So, natuto ka, tapos masaya, kasi parang learn ability mo yun eh. Sobrang naano yung isip mo, nadagdagan yung kaalaman mo. Yun ang number 1 sa akin. Tsaka mahilig ako sa learning ability ba yan o singing gawa ko. Kahit sa trabaho, seminar ka nga, pinibigyan ko ng oras para magampanan ko yung Kasi di na naman sa iba, akin naman yan eh. Ate Jean, bilang miyembro po ng Ugnay or Ugnayan ng mga taga-Pasinaya, ano po yung mga usual na gawain niyo po? Yung sa Ugnay kasi, hindi naman ako officer eh. So, member lang. Makakainganyo ka. So, kailangan kung ano yung natutunan mo doon sa Ugnay, ibababa mo rin sa kanila. Para ma-encourage mo sila, kailangan maging modelo ka. So, ayun Ate Jean, bilang tayo ay aktibong miyembro ng community and tayo rin po ay mother dito sa ating Pasinaya at dito po sa inyong tahanan, paano po nyo napagsasaway-saway yung mga bagay-bagay? Lalo na po nakwento nyo po kanina na yung panganay nyo po ay mayroon pong mild autism. Sa akin, mahirap pag nagkaroon ka ng ganyan. Since baby pa yan, so talagang multitasking talaga ako. Sa bagay kasi yung dalawa kong anak, okay naman siya, matatalino sa school. Kasi talaga tinutukan ko siya. Kasi 5 years old pa lang siya, talagang ang hirap. Natatanggal yung kuko ko pag napaupo ako sa school tapos hindi napapasok. As in, inisip ko nun, pinapalo ko siya. As in, talagang pinapalo ko siya. Pinadoktor ko siya, age on 7. Kasi sabi ko, ayoko nang, hindi ka pwedeng ganyan. Sa mga nanay kasi, di ba, lahat naman ng nanay, may pangarap sa anak. Tsaka gusto mo maayos sila. Di ba? Kahit mahirap lang kayo. Tapos, ayun na, pinadoktor ko siya. Nag-doktor kami sa PGH. Nagtsatsaga ako doon magpila para makakuha ko ng 50% discount para sa bayad ng therapy. Kasi may occupational, speech. Sa rehab, yung rehab kasi akala ko dati, rehab na parang para sa ibang umiiyak ko, ba't nga rehab yan? Hindi naman yan eh. Mami, hindi ganon, sabi ng teacher. Kaya doon ako na lahat ng school ng Valenzuela, doon ko siya pinasok, napasukan namin lahat yan. Last na dito sa Bulacan, nilipat ko siya kasi hindi ko kaya ang oras. Sa isang linggo, 2 days, kailangan ko siyang mag-aral. Hindi ko siya pwedeng ikulong kasi ang mga iba kinukulong, diba? Kaya ayan, disiplinado siya. Pag may bisita ako, may handaan. Yung attitude ng kailangan niya pang magpaalam. Tapos dito naman, nakalak ang gate. Always ilalak niya yung gate o iwan ko yung susi. Never akong problema sa kanya na lumabas, na napunta sa wala. Ang disiplinang tsaka marunong siya maglinis, maligo sa sarili niya, magbasa. Tinuruan ko magbasa yan eh. Tinuruan ko siya magbasa. Yung abakada, hanggang nakabigkas siya. Kaya nga sabi nga sa akin, ba't mo kayo nakausap yung anak mo, hindi naman sumasagot? Sabi ko, hindi yan sumasagot pero nakikinig yan. Kasi nga, kailangan mo i-focus yung mata niya, natuto siya. Until now. Yun lang, mga mannerism niya, yun lang. Kaya natutuwa ako, sabi nga nila, spend yung anak mo pero disiplinado. Siyempre, kako pinagtyagaan mong turuan niya. Kasi sabi ng doktor, manageable yan. So, turuan mo siya ng mabubuhay siya. Huwag mo siyang turuan na walang pakinabang kahit sa sarili niya. Basta ang ginagawa ko dito, may pagkain siya, nakakapagtimpla siya, nakakapag-in siya ng kape, nakakapag-in siya ng mainit, nakakapagsain siya sa rice cooker. Ang hindi ko lang siya ina-allowed yung MGAS. Buksan niya pero nakakalimutan niya yun. Ay hindi ko siya ina-allowed. Ang pwede siya yung matik na humihinto. Tsaka meron silang talent na kailangan mo siyang suportahan. Yung dati nga, hinihiraman ko siya ng ukulele. Meron siyang guitar, meron siyang organ, tapos meron siyang drum na maliit. Itirahin ko lang sa drum na maliit para matuto ka siya gamitin. Tapos tinuruan ko din siya ng mga basic para mautusan mo. Kasi kung hindi ngayon alam, mauutusan mo ba yan? Pakilala mo yung kutsara, ipakilala mo yung baso, pakilala mo yung tubig. Nag-umpisa kami sa ganun. Ipakilala mo yung sabon. Baka kasi yung sabon kainin niya. Dahil hindi niya alam, hindi naman pala pagkain. Mag-uumpisa ka sa ganun, kaya napakahirap. Mahirap sa isang magulang. Nalipat na ako ng lipat kasi syempre naghahanap din ako ng maging comfortable, lalo na Bulacan na. So dito na gusto ko. May peace of mind ako. Pag dito ako, nagtatrabaho lang ako. Productive pa ako. Tapos madali pa ako maka-access sa project ko. Maswerte ako dito sa bahay na to. Itong bahay namin parang atas talaga to ng Rimulan sa pagtatrabaho. Until yung construction nito. Natuwa nga ako kasi dati nag-real estate ako ng ibang developer. Hindi ako nakabenta. Kasi syempre sa umpisa ang ahente, pag umpisa ka lang napakahirap din. So wala lang, trabahuin mo lang, gano'n. Ayun, nagbukas siya ng parang pinto, bintana, binuksan niya.
Tapos dati yung mga flyering ko, yung mga papel, sinusulatan niya yan, pinapagaya ko lang, number ko lagay mo. O, dami niya, dami na tapos. O, di, talagang dapat mo siyang turuan para nakakatulong sa'yo. Yun ang sa akin. Kaya ngayon, medyo nagiginhawa na ako sa kanya. Dati, hirap na hirap talaga. Kasi hindi ako makasuklay. Dati nga, tsura ko sa voter's ID ko, ibang-iba sa itsura ko ngayon. Grabe, matatawa ka. Sabi ko, ay, wala pang parlor kasi yun yung experience ko. Tapos may anak pa akong SPED. Until now, nag-aaral. Actually, ang high school na siya. Kasi elementary siya. Sabi ng teacher, Mami, pwede na natin pag-graduatein. Parang nagde-decide kami. Sabi ko, kaya na ba, ma'am? Or karapat-dapat na ba? Kasi napapagod na rin ako kakahatid sundo niyan. Walang ibang naghahatid ako. Tapos sabi niya, sige, nung pinagraduate, tuwa naman ako. Tapos nag-high school siya. May level din kasi sa high school. Nasa level 4 na siya. So pag natapos yung 7, pwede na ulit siya mag-vocational. Ganun lang pagkakaroon ng SPED. So kailangan mo siyang suportahan ng mga kailangan niya. Kasi kung hindi mo siya suportahan, ano lang ang gagawin niya? Magiging pabigat siya sa'yo. Kahit sa mga basic lang na dapat niyong gawin sa sarili. Kaya nga tuwan-tuwa ako, sabi ko, hindi ko ipagpapalit sa mga bata. Hindi nga nagsasalita ng bad yun eh. Kasi iniiwas ko siya. Binabantayan ko. Ayun, Ate Jean, marami kasing makakanood nito ng mga parents din. Ano po kaya yung mensahe natin sa mga parents, lalo na po sa mga ina or mother din po na katulad nyo? Sa mga magulang, nakatulad ko lalo na sa may mga especially kasi mga nanay na may mga anak na disability, yun ang may nahihirapan. So, pag nahihirapan kayo, magdadasal lang lagi kayo. Tapos lahat ng gagawin nyo sa umaga, ipagdasal nyo. Lalo na yung anak nyong SPED. Bago po tayong magtapos, maaari po ba kaming makakuha ng mensahe para po sa buong Joy Nostalgia Group? Sa lahat ng mga staff ng Joy Nostalgia, sana papatuloy nyo yung mga magaganda nyong adhikain, yung mga magaganda nyong pangarap sa mga organization yung itinatayo. Maganda yun. So, nakakatulong kayo ng malaki sa community. Ano yung masasabi mo kay Mami sa Mother's Day? Love mo ba si Mami? Opo! Nagpa-follow ka kay Mami lahat ng inuutos niya, di ba? Opo! So, kailangan lagi kang mabait. Tapos, pag sinabi ni Mami na, wag mong gagawin, susundin mo, ha? Opo! Ano masasabi mo nga kay Mami pag Mother's Day? Your Mama's Day, Mama Jean! Tapos, ano pa? Yun lang. Ang long, di mo si Mami love? Love ako, Ma'am. Love mo si Mami, okay. Opo! Ngayong buwan, isa rin pong selebrasyon or espesyal na selebrasyon para po sa mga ina. At ngayong buwan din po, mas sina-highlight ang isa po sa mga Christian values nating Joy Nostalgia. At ito po ang integrity. Natunghayan po natin ang kwento ni Ate Jean na kung saan bilang isang ina at miyembro ng komunidad, pinapahalagahan niya ang salitang integridad. Sapagkat ito ay nagbibigay sa kanya ng iba't ibang pananaw at kung paano titignan ang mga bagay-bagay. Kapag ang tao ay mayroong integridad, hindi lamang po ito maabilidad. Ito ang mga taong may paninindigan at mayroong pinaniniwalaan. Dito rin po mas natunghayan natin na yung mga siguro ay nagiging sigurado. Muli, ako po si Angelica Rojas mula sa Joy Nostalgia Foundation.